Actually, meron ng konting siguro hindi pagkakaintindihan sa mga kasama po natin sa Senado, pero ito po yung talagang panawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina, nandito si Senator Robin, Senator Amy Marcos, maging kahapon, dumapo ang muling Senator Robin Padilla para tingnan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. So kung ano man po yung kaguluhan nila, dahil bukas ay special session na ng Senado, tinatawag ng Palasyo. At nandiyan alam natin na ito ay patungo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Hindi lamang sa liderato ng Senado, ngunit ito ay patungo na sa pagbabago nila ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Kaya po minabuti namin na uli na pagkakataon ito dahil maaaring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita noong unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon to, may karagdagan na apat. Nakasama natin, papakilala mamaya nito ng Ligor. At mamaya ipapagpatuloy nila yung naantalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy yung nakalaang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binababoy, ginikipit, maging ang mga senador. Yun lang kung magpunta nila dito ay marami ng mga pananamon na naganap. Maraming pangigipit, kaya maraming iiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Pagkos, hindi mo dapat maito ang paglabas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo, delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, pahinga naman kayo. Ngayon no, mag-iisang taon na, kami mga nasa harap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Doon sa blood control scandal, ang meron lang kaso siguro 6 sa mga kilalang tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng Estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondo pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya yung sinasabing usapin ng liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala mo yun sa bakang palagan at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakataon to, nais ko lang pinalalain, Atty. Harold Crispicio, halika dito. Kumama ka sa amin. Kasama po natin to sa lahat ng labanan. Kaya po sa pagkakataon to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan. Sa ngayon, may 4 na lumagdag. At ang pagpapatuloy po niyan, para ipakilala at mamaya, ang ating mga sundalo magsasalita. Sila po ang pakinggan natin. Sila yung nakakalam kung ano yung mga nangyari, ano pa ba ang mga dapat malaman. Mahaba po ang kwento ito, individual, iba-iba partisipasyon nila. Sa pagpapatuloy po, ipipil ko naman sa isang magiting nating abogado, ang nagtaguyod sa kanila at patuloy na
22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Saldico para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Ian Cayetano kasama ni Senator Marcoleta. At makita niyo po, alas 10, pumunta kami sa kanilang invitasyon. Pero alas 2 na ay wala pa sila. At naiparating po sa amin na matindi ang pag-iipit, pananakot. Kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Kung ang ating mga senador ay subjected to such pressures, meron na rin po ang maaari natin sabihin na sa ilan buwan na, araw-araw, ay tinatakot ang ating mga witnesses, no? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot, dumadaan din po sila sa panunuhol, no? Siguro sa hapon na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na babasahin ang kanilang initial na affidavit. Dahil kung maalala po ninyo, noong June po, ay hiningi ni Senator Marcoleta na mag-execute ng individual na affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyan, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kanina umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po na-sali sa kanilang affidavit yung mga picture, no? Na ibinahagi nila sa akin. So, kung pwede po ba po? So, apat o lima siguro na initial na magsalita lang para hindi po umabakit. Tuloy natin pakilala muna yung bagong apat na sumama ng grupo. Sige, i-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam nila yung 18 na nauna. So, unahin ko ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Banderama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Nakasabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil